Magpapatuloy mamayang hapon ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang isasara na rin ngayong araw ang paglilitis sa Article 4 o yung amonoy pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Para sa update live mula sa Senado, may Express report si Mayan Los Baños. Mayan, ano pa bang dapat nating asahan sa Day 9 ng trial? Yes, Nikki, nakatakda muling sumalang mamayang hapon sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling witness na ipepresenta ng prosekusyon na may kinalaman sa Article 4 ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte o yung may kinalaman sa grave threat at inciting to sedition. Bibigyan ng pagkakataon ang defense team na ipagpatuloy ang kanilang cross-examination and then redirect at recross. And then yung mga hindi pa nakakapagtanong ng mga senador, pwede na ulit silang magtanong mamaya kay Attorney Matibag. Sa pagsalang kahapon ni Matibag sa witness stand, sinabi niyang tukoy na nila sa NBI ang ilang persons of interest na posibleng makapagturo sa nakausap umano ni VP Sara sa plano raw niyang pagpatay kay PBBM. Ang paulit-ulit na binabanggit kahapon ni Director Matibag, hindi na lang daw ito basta banta. Isa na raw itong plano para ipapatay ang Pangulo. Planado at tuloy-tuloy raw ang banta ng bise. Tumanggi muna si Matibag na pangalanan ang persons of interest. Patuloy pa rin daw kasi ang investigasyon ng NBI. Ayon pa kay Matibag, seryoso at aktibo o tuloy-tuloy daw ang banta ng bise sa Pangulo. May kakayahan umano ang mga Duterte na totohanin ang bantang ito. Lalo't malawak daw ang network ni VP Sara at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May connection din daw si VP Sara sa Davao Death Squad base sa salaysay ng self-confessed Davao Death Squad member at hitman na si Attorney o si Arturo Las Cañas. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Samantala, Nikki, pinuna naman ang defense team ni VP Sara ang affidavit ni Las Cañas na ipipresenta ng prosekusyon. Wala kasi itong notaryo. Ipinakita rin ng mga abogado ni VP Sara ang mas mataas na public trust rating ng bise kumpara kay Pangulong Marcos. Tanong ng defense team, may epekto raw ba ang trust rating ng publiko kay VP Sara sa investigasyon ng NBI sa bise? Pakinggan natin ang sagot siya ni Attorney Matibag. A survey is just a snapshot of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Nikki, ngayon na nga ang ikatlong linggo at ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara at inaasahang sa araw na ito isasara na at tatapusin na ng prosekusyon ang kanilang presentasyon kaugnay nga sa Article 4 na impeachment case ng Vice Presidente. After today, Nikki, walang impeachment trial sa darating na Lunes sa susunod na linggo para bigyang daan nga ang pagpunta ng mga senador at kongresista sa sona ng Pangulo. And then sa Tuesday, wala ulit impeachment trial para bigyang pagkakataon naman ng minority bloc na kanilang maisaayos at maihanda yung kanilang kontrasona. And then magre-resume ang impeachment trial next Wednesday, July 29. Pero magbabago ang schedule niyan, Nikki. Simula Wednesday next week, magiging 10 a.m. to 3 p.m. na ang impeachment trial at alas 4 naman ng hapon isasagawa ang sesyon ng Kamara at Senado. Balik sa iyo, Nikki. Merong mga senator judge na nagsumite daw ng written objections laban nga dito sa pagsabpina ng bank records ni VP Sara, di ba? Sino-sino ba sila at anong magiging implikasyon nito dun sa trial mismo, lalo na dun sa article ng unexplained wealth? Nikki, may mga nagbigay ng written objection sa impeachment court, no? Kumbaga kontra nila o ayaw nilang ipasapina sana yung mga financial records ng Vice Presidente. Kabilang na sa mga nagpasa niyan sila Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Camille Villar at Loren Legarda. Basically, Nikki, walang epekto kasi sinasabi lang naman nila na kontra sila sa desisyon yan, pero hindi kasi sila humiling na i-divide yung House. Meaning, sa impeachment rules kasi, Nikki, kailangan kung
gusto mong baliktarin o ipabago yung desisyon ng presiding officer, kailangan kang humingi na magbotohan yung buong impeachment court. In this case, hindi naman humiling sila Senator Alan Cayetano na magkaroon ng botohan. So basically, minamanifest lang nila yung pagkontra doon sa desisyon at inilagay naman yan sa record ng impeachment court. Pero hindi mababago o walang pagkakataong baguhin yung desisyon ng presiding officer, not unless nga ay humingi ng pagboto o ng pag-divide ng House ang sino mang Senator Judge. Nikki. Yan ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.